Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo today? Nawa po kung saan man po kayo nakikinig ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Magsama-sama po tayo pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakayin po ang mga bagay na makakatulong sa atin para mapabuti ang ating mga kalusugan, maging maayos ang ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Sa mga kaibigan po natin na nagnanais ng mga libreng aklat aralin sa Biblia ay marami po kaming ipinamimigay dito. Kung talagang kayo'y curious na mas makilala pa ang ating Panginoon, meron po tayong mga libreng babasahin na ipinamimigay. Libre po ito. Isan nyo lamang po ang inyong mga kumpletong pangalan at address sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, para sa hakbang sa kalusugan, nutrition psychiatry pa rin ang ating pinag-uusapan. Kung kahapon, napag-aralan natin yung patungkol sa isothiocyanates na makakatulong sa atin for inflammation. Ngayon, ano kaya naman ang bago nating matututunan? Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy Varona. Happiness is medicine. Alam nyo ba po, ang mga tao ngayon talagang naghahanap ng kaligayahan. Kasi nga mahirap mabuhay sa mundo ng malungkot. Subalit, paano naman liligaya ang mga tao kung maraming nararamdaman? Masakit ang kasukasuan, masakit ang balakang, masakit ang likod, masakit ang ulo, may migraine, constipated, masama ang pakiramdam, nahihilo, mataas ang blood pressure, mataas ang blood sugar, mataas ang mga lipid profile, may dinaramdam. So may pamamaga. Alam nyo, meron akong napakagandang clinical testing, no? Ito po ay tungkol sa pagkain at paggawa ng mga maayos sa loob lamang ng 2 linggo at titingnan po natin ang pamamaga. Ito po yung ang gagamitin natin, high sensitive C-reactive protein. Kaya ito po yung magandang result nitong pag-aaral na to. Effect of 2-week intervention program on high sensitive C-reactive protein among individuals. So this is an analysis using Blessenda Varona, my method, Blessenda Varona's methodology. Ilan? 2 linggo. Okay? So sa 2 linggo, may makikita na tayong result. Alam nyo, very, very inspiration ko yung sinasabi ng Biblia. Sa Genesis 1:29, ang sabi doon, di ba? Narito ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi sa ibabaw ng buong lupa at ang bawat punong may bungang nagkakabinhi, ito'y magiging pagkain nyo. Alam nyo, kaming mga dietitians, nagpiprescribe kami ng diet. Sabi, pasyente, ito po ang magiging pagkain nyo. Okay? Bawasan nyo ang ganito, ito po yung piliin nyo. Pero ang Diyos merong prescription sa Genesis 1:29. Nako, super important na maintindihan natin itong verse na to. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagpiprescribe. Ang Diyos ang nagpapayo. Ang Diyos ang nag-i-instruction. So ang sabi niya, ano po ulit? Ito'y magiging pagkain nyo. Halamang pagkain. Mga punong nagbubunga. Okay? Na may binhi. Ito ang magiging pagkain nyo. Mga halaman tumutubo sa ground na mga pagkain. So, nakakatuwang isipin na yung science merong suporta, no? Yung Biblia ang una talaga.
Okay? Walang walang hihigit pa. Okay? Walang hihigit pa sa Biblia. Pero alam nyo, yung mga scientists, kaming mga researchers, kaming mga naghahanap ng mga magagandang mga bagay, parating hinahanap yung ikabubuti. Pero alam nyo ba po, kung ang baseline talaga natin ng ating pag-aaral ay ang Biblia, ay nako po, ito yung ating tinitingnan na kahit nga sabi ko nga kahit nga walang research, kahit nga wala pang nakitang mga kaalaman tungkol dito sa Genesis 1:29, kailangang sundin na natin. Okay? Kasi obedience yan eh. Pero nakaka-inspire lang na may makita kang research na talagang sumusuporta dyan. Ako po as dietitian or as nag-aaral din, no? Pag sang-ayon sa Biblia, go ako dyan. Ibig sabihin, nakita ng science at sang-ayon sa Biblia ay talagang aking ipopromote iyan. Pero kung sinabi ng Biblia, pero yung research ay against sa Biblia, ay hindi ako para dyan. Okay? So ngayon tingnan po natin itong sinabi ng Biblia. Alam niyo ba po yung study ni Daniel? Ay nako, ito yung unang clinical trial nga eh. Clinical testing. Anong nangyari, no? Sabi dito sa Daniel 1:12, subukin po ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang ang ipakain ninyo sa amin at tubig lamang ang ipainom. 10 araw. Yung study ko, 14 days. Itong kay Daniel, 10 araw. Tapos ano nangyari? Sabi, ngunit ipinasya ni Daniel na huwag niyang dungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain at alak na mula sa hapag ng hari. Kaya't hiniling niya sa pinuno ng mga opisyal na huwag siyang piliting kumain ng mga iyon. Ang 4 na kabataang ito ay binigyan ng Diyos ng kaalaman at pangunawa sa lahat ng uri ng panitikan at karunungan, at si Daniel ay binigyan ng kakayahang unawain ang lahat, hindi lang isahan, lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Gulay lamang ang ipakain ninyo sa amin at tubig lamang ang ipainom. At sa bawat bagay ng karunungan at unawa na inusisa ng hari sa kanila, nasumpungan niya silang nakasampung mainam kaysa lahat ng mahiko at enkantador na nasa buong kaharian niya. Wow, ang ganda nitong result ni Daniel, no? Yung mga naririnig kong mga sermon, kasi syempre pagpapala ng Diyos ang nagbigay sa kanila ng talino. Talagang kahit walang science, pag sinabi ng Diyos, gawin nyo, may mangyayari. Pero ang nakakatuwa nito, yung science ngayon, nagbibigay na ng malinaw na kaalaman para sa mga bagay na nangyari kay Daniel at sa kanya mga kaibigan nung 10 araw na to. Alam nyo kami sa aming pagtuturo, parati kong sinasabi na yung kaligayahan, parating merong parating nakasama, no? Parating included yung kinakain, kasi ang happiness is medicine, parati yung naka-incorporate parati ang kinakain, kasi meron na nga tayo ngayong tinatawag na nutrition psychiatry, na ito talaga'y mag-aayos ng metabolic psychiatry natin. So again, doon sa sinulat naming libro na Happiness is Medicine, parating naka-highlight din doon yung iayos mo yung pagkain mo, kasi therapeutic nutrition, part yan ng metabolic psychiatry. Yung pagtulog, part ng metabolic psychiatry. Yung movement, part ng metabolic psychiatry. At yung metabolic psychiatry na yan yung mag-aayos ng metabolic function natin. Mag-iibsan ng ating mga metabolic dysfunction. Katulad nung sinasabi ko kanina, masakit ang tuhod, masakit ang balakang, mataas ang blood pressure, mataas ang mga lipid profile. Yan lahat na yan mag-aayos, no? Tutulungan niyang iayos yung metabolic dysfunction nyo. So yung pagkain, very, very important to understand. At alam nyo, ito na. Yung Daniel 10 days diet,
talagang science talaga. May susuporta na na science. Kaya nga po yung sinasabi ko sa inyo kaninang 2 weeks na pag-aaral na ginagawa ko sa mga pasyente, no? 2 weeks, no? Using high sensitive C-reactive protein, inflammatory marker. Ito ay magbibigay sa atin ng inspiration, no? Na yung kung ano palang mangyayari sa atin sa 2 weeks, no? Yung kay Daniel, 10 days. So, I personally believe in 10 days may effect na. So, itong study na to, 14 days lang, nagagamitin natin yung sleep, liquid, exercise, and diet na magpapababa ng high-sensitive C-reactive protein. At alam nyo, itong high-sensitive C-reactive protein ay talagang very, very powerful, no? Na magbibigay sa atin again ng pagbaba ng pamamaga, subalit hindi lamang 'yon dahil yung chronic illnesses, yung major global cause of death natin, chronic condition, were anticipated for 69% of fatalities by 2030. So, again, maiiwasan natin, mapiprevent natin, maiiwasan natin yung mga karamdaman. So, again, kailangan nating intindihin na yung lifestyle na ating gagawin ay makakapagpababa ng biomarker ng systemic inflammation, which is ino nga po yung sinasabi ko na high sensitive C-reactive protein. At the same time po, ang mangyayari, ito po yung high sensitive C-reactive protein, ginagamit po itong tool para i-assess ang cardiovascular heart disease. So again, tingnan natin kung anong ginawa, no? Anong ginawa. Yung study na nitong 2 weeks na to, ang ginawa dito, ang kasama dito sa study na to, 15 na mga tao, 15, 8 lalaki, 7 babae. Yung mga itong grupo na to, hindi sila umiinom, hindi naninigarilyo, no? At hindi to talaga kumakain ng sobrang dami ng karne, pero ang ginawa natin, dinagdagan pa natin ang mga pagkain na gulay, na halamang pagkain, at tiningnan natin sa 14 days. So, yung method na ginawa, ayan, merong pagkain. Siyempre, hindi lang pagkain, pina-exercise sila, pinainom ng tubig, pinatulog ng maayos, at tiningnan, ginawaan po to ng pre-test and post-test. Bago mag-umpisa ng tamang pamamaraan ng pagkain, pagtulog, paglakad, pag-inom ng tubig, bago mag-umpisa, kinuhaan sila ng dugo. Yun ang ating pre-test, kinuhaan sila ng high-sensitive C-reactive protein. And after 2 weeks, kinuhaan ulit po ng high-sensitive C-reactive protein. At alam nyo kung anong nakita sa result? Ay napakaganda. Alam nyo po, ang nakita ay yung pagbaba ng kanilang high-sensitive C-reactive protein. Ito po yung isa sa pinaka very inspiring. Nakita nyo yung bababa, no? Nakita namin dito na talagang bababa ang inflammatory marker. No, merong isang pasyente, yan, ito teacher siya, tapos masakit ang kasu-kasuan, hindi makatulog, no, ang inflammatory marker niya more than 4, tapos after 2 weeks bumaba. Okay, bumaba siya ng less than around 2, no? So ang laki ng binaba, at yung pagbaba ng inflammatory marker, sinasabi niya doon sa testimony niya na before the program, talagang yung pakiramdam niya masama. Pero after 2 weeks na inayos niya yung mga gawain niya, no? Yung pagkain, inayos, yung pagtulog, inayos, nag-exercise, nag-sunshine, tapos alam niyo kung ano, nawala yung pananakit sa mga kasukasuan niya. Tapos yung migraine niya nawala din. Tapos yung isa sa mga pasyente na sumali dito, yun namang isa, ang taas din ng high sensitive C-reactive protein. 4, 4, no? Ang ideal, below 1. Okay? Tapos, after 2 weeks na sinunod niya yung mga protocol na yan, no? Bumaba ang high sensitive C-reactive protein niya ng lampas lang ng konti sa 1. So, nakita niyo yung biglang pagbagsak nito
ng pamamaga. At ito pa ang mas nakakatuwa. Itong pasyente na 'to, itong tao na 'to, alam niyo kung ano? Ang creatinine niya for a long time, paulit-ulit siyang nagte-test ng creatinine, natatakot na nga sila na ang creatinine is 280 ang creatinine. Alam niyo kung ano? After 2 weeks, siyempre, tiningnan niya din yung mangyayari sa creatinine niya after 2 weeks. After 2 weeks naging 160, so 280 bumaba ng 160. Kaya sabi ko nga yung pamamaga na yan, pagka bumaba, talagang may mangyayaring napakaganda. So tuwang-tuwa itong grupo ng 15 people na 'to. So ito yung study na sinasabi ko na ang pamamaga, okay, ang isa sa factor na makikita natin na 'pag naibsan natin ito, ay naku, magiging maayos ang pakiram ngayon anong kinain nila? Yan ang tanong. Ang kinain nila very, very simple diet. Sa loob ng isang araw, kakain sila ng halamang pagkain. Ano yung mga halamang pagkain na sinerve namin? By the way, itong grupo na 50 na 'to, sinuplayan ng pagkain. Ibig sabihin, controlled yung pagkain. Nagpaluto kami ng saktong pagkain na yung paggigisa, konting-konti lang ang oil, okay, yung bawang sibuyas magkaroon lang ng amoy. Tapos inalis namin yung sobrang dami ng yung mga cream 'no, yung mga taba na 'yan. At alam niyo kung anong nangyari? Ay naku, yun nga ang ganda ng result. Pero ngayon balikan natin, anong kinain nila? Ang kinain nila basta sa isang araw, meron silang beans, isang tasa, meron silang dahon, okay, na isang tasa din o 1 hanggang 2 sa maghapon. So ang instruction, at least sa isang araw nakakain sila ng isang tasang beans. Ano yung beans na puwedeng ibigay? Dahil Philippines 'no, ang very common munggo. Tapos siyempre yung munggo walang taba, walang baboy, walang chicharon, halamang pagkain lang. Tapos yung munggo lalagyan mo ng dahon, okay, o kaya naman lalagyan mo ng iba't ibang klaseng dahon, lagyan ng or 'pag wala lalagyan ng kalabasa. Tapos, sa maghapon may prutas sila, merong nilagang kamote, nilagang saba, minsan nagkakaroon din sila ng mga other vegetable dishes. Basta sa maghapon yun ang sinusupply namin sa kanila. Ito nga bumaba, okay, bumaba ang inflammatory marker at maglalakad sila ng 30 minutes, okay, 30 minutes a day. Tapos kung puwedeng maglakad sa umaga para masikatan na rin ang araw at iinom ng 8 to 10 glasses sa mga kababaihan, sa mga lalaki naman 10 to 12 glasses at matutulog na. Ang hapunan, plinano namin na bago mag-6:00 nakakain na sila ng hapunan, tapos matutulog sila bago mag-10:00. So 9:00, 9 o'clock sa gabi, nakaligo na sila, may sleep hygiene sila 'no, nakaligo, nakaayos na, tapos matutulog ng mahimbing sa magdamag, aabutin ang 7 to 9 hours ng pagtulog. Alam niyo kung anong nangyari? Ang pangyayaring ito ay talagang hindi lamang umayos ang kanilang mga inflammatory marker na tinatawag nating high sensitive C-reactive protein, pero yung mga pakiramdam nila ay umayos din. Kaya nga ang sinasabi ko yung nutrition, psychiatry, very, very important na talagang ididikit natin sa maraming halamang pagkain na ibinigay ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos nga ang may prescription nito eh. Mga halamang pagkain, ito ang inyong magiging pagkain 'no. So again, yung Genesis 1:29 na prescription, napakasimpleng maiintindihan natin. Pero ang science alam niyo, gusto nating complicated, para maniwala na minsan ang tao gano'n, maniniwala lamang pagka talagang pinag-aralan ng todo-todo, pagka talagang science yung nagsabi. Pero alam niyo yung simpleng prescription ng Panginoon, I personally na itong high sensitive C-reactive protein talagang bababa. Nakita niyo, lahat sila 'no, bumaba ang high sensitive C-reactive protein, lalong-lalo pa yung mataas ang inflammation. By the way,
Ang high sensitive C-reactive protein ideally talaga below 1 pero summa cum laude below 0.5, yung walang pamamaga. So, itong 15 na 'to talagang in in summary 'no, in summary talagang merong tinataglay na pamamaga ang katawan, pero bumaba ang pamamaga after 2 weeks na kumain sila ng maayos na pagkain. Alam niyo nais ng Diyos talaga na lahat tayo ay maibsan sa ating mga nararamdamang masasama, 'no? Kasi napakahirap, 'no? Mahirap, puwede din sanang magpuri sa Panginoon na masasakit yung katawan mo, pero napakahirap maglingkod sa Panginoon ng masakit ang katawan, okey? Yung magpuri sa Panginoon may sakit, mag-pray okey siya, okey? Kaya ng tao, pero yung alam niyo yung higher level ng worship, yung maglingkod sa Panginoon, mahirap kung masakit yung kasukasuan mo, masakit ang balakang mo, ta's hindi ka makapag-concentrate, ang isip mo talagang nasasaktan din 'no. So, gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng saktong lakas ng katawan para patuloy tayong maglingkod sa mga taong nasa kapaligiran natin, patuloy nating mahalin ang ating mga pamilya, patuloy tayong magbigay ng mga mabubuting gawa, at patuloy nating purihin ang kanyang pangalan. Alam niyo mga listeners, mga viewers natin, ito pong promise ng Panginoon, sure na sure, okey? Sure na pangako ng Panginoon maging kay Daniel at sa kanyang mga kaibigan, maging sa modern time natin, sure na ang prescription ng Diyos ay sa ikabubuti ng lahat at sana po mag-enjoy tayo sa kanyang prescription at tayo'y magpasalamat, patuloy na magpasalamat dahil available naman ang mga halamang pagkain. Hindi ko sinasabing imported ang kainin niyo. Let's go local at yung local na pagkain na binigay sa atin ng Diyos, pagpapala mula sa Kanya, pare-parehong magbibigay sa atin ng kalusugan at kaligayahan. At 'pag maligaya tayo, mas madaling maglingkod sa ating mahal sa buhay at sa ating community. So pagpalain nawa po tayong lahat. God bless po. Thank you so much, Doc Blessy. Sana po ay marami tayong natutunan at may apply po natin ito sa ating mga personal na buhay sa araw-araw. Nang sa ganon tayo po ay maging malusog, masaya, maayos ang ating mga kaisipan dahil yan naman po ang kalooban ng Panginoon para sa bawat isa. Kaya naman kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-share ng inyong mga experiences, mga reflection, maaari nyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin. Sa panahon ng aking kabataan, ang nais ko'y
bakit mahal ako? Binago niya ang buong buhay ko. Mga pagsubok sa akin dumating, iba't ibang uri ng suliranin. Sa bigat ng pasan, halos di ko kayanin. Ngunit ang Diyos ay nariyan pa rin. Bakit mahal ako ng Diyos? Bakit mahal ako? Kahit na naligaw ang landas ko. Bakit mahal ako ng Diyos? Bakit mahal ako? Binago niya ang buong buhay ko. Marami na akong napatunayan. Pag-ibig niya sa'kin walang hanggan. Maging sa alon ng kamatayan, iginawat sa'kin kaligtasan. Bakit mahal ako ng Diyos? Bakit mahal ako? Kahit na naligaw ang landas ko. Bakit mahal ako ng Diyos? Bakit mahal ako? Binago niya ang buong buhay ko. Binago niya ang buong buhay ko. Bakit mahal ako? Thank you so much po sa napakagandang mensahe ng awit. Tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. At ang atin nga pong paksa this morning ay patungkol sa shaking off vipers. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Aklat ng Gawa. At ito ang huling bahagi ng kasaysayan at ng ministry ni Apostol Pablo, kaibigan. Alam natin siya ay dinakip sa Jerusalem. Siya'y pinipigilan na huwag magpunta sa Jerusalem, subalit nais niyang tapusin ang kanyang ministry. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang gawain ng Diyos, hindi mahalaga ang kanyang buhay. Kaya nga, siya ay papunta sa Roma bilang isang bilanggo. Hinuli siya sa Jerusalem at siya ngayon ay dadalhin sa Roma upang kausapin ang emperor ng Roma. Maraming mga pagsubok ang dumating sa kanya samantalang siya'y patungo sa Roma. Narito ang isang pagsubok na kanyang naranasan na napakatindi ng pagsubok na ito. Sinasabi sa Aklat ng Gawa 27, 22 hanggang 25, ganito ang ating mababasa. Ngayon ay ipinapakiusap ko sa inyo na inyong laksan ang inyong loob sapagkat walang buhay na mapahamak sa inyo kundi ang barko lamang. Sa kanilang pagpunta ngayon sa Roma,
dumating ang isang malakas na bagyo. Nasira ang bangka o yung vapor, yung barko na kanyang sinasakyan. At ang sabi sa 23, sapagkat sa gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang isang anghel ng Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya kong naging pinaglilingkuran na nagsasabi, huwag kang matakot, Pablo. Kailangan mong humarap kay Caesar at tunay na ipinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan sa lahat ng kasama mo sa paglalayag. Kaya, mga Ginoo, laksan ninyo ang inyong loob sapagkat ako'y sumasampalataya sa Diyos na magmamayhari ito sa iyo at sinabi sa akin, kaibigan, samantalang sila ngayon ay naglalakbay patungo sa Roma, nasira ang barko. Napadpad sa isang pulo. Nang sabi natin, ang pulong ito ay Malta, mamaya ating bigyan ng pansin. At ang pangyayari nito, kaibigan, na sa kagustuhan niyang maging saksi kay Caesar, hindi bali siya ay mabilanggo sapagkat walang nakitang anuman na kasalanan niya at mali siyang palayain. Kaya lang ang sabi niya, siya ay mag-aapil o makikiusap ngayon kay Caesar. At ang sabi ng ating Biblia, sa panahon na tayo ay nakakaranas ng pagsubok, nakakaranas ng iba't ibang mga karanasan na para bagang panglulupaypay ka kung ikay walang pananampalataya sa Diyos. Pero narito ngayon ang pangako ng ating Panginoon. Sa Isaiah 43:2, kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo, at sa pagtawid sa mga ilog ay hindi nila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy. Ano sabi? Hindi ka tutupukin ng apoy. Kaibigan, pinalakas ang loob ng anghel ng Panginoon si Pablo. Lumakas ang loob, bagamat maaring siya'y mamatay at ang kanyang mga kasama sapagkat nasira ang kanilang sinasakyang vapor. Subalit, sinigurado ng anghel ng Panginoon, walang isang buhay ang mawawala. Yun ang sinasabi ngayon. Nanupat maging sa panahon na siya'y may tanikala sa kanyang mga kamay at patungo sa Roma para siya'y mabilanggo doon, meron pa rin siyang pananampalataya, ang Diyos ang sumasa kanya. Merong tatlong bahagi ang ating pag-aaral na ito. Una, shake off the viper of discouragement. Ano bang nangyari? Na samantalang sila ngayon ay napadpad sa Malta, gusto kong basahin ang Kapitulo 28, 1 hanggang 5. Nang kami makaligtas na noon, namin nalaman na ang pulo ay tinatawag na Malta. Pinagpakitaan kami ng hindi karaniwang kabutihan ng mga katutubo sapagkat sila'y nagsiga at tinanggap kaming lahat dahil sa nagsimula ng umulan at maginaw. Ngunit pagkatapos matipon ni Pablo ang isang bigkis na kahoy ay mailagay sa apoy, lumabas ang isang ulupong dahil sa init at kumapit sa kanyang kamay. Nang makita ng mga katutubo ang hayop na nakabitin sa kanyang kamay, ay sinabi sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao ang taong ito, kahit siya'y nakatakas sa dagat, gayunmay hindi hinayaan ng katarungan na siya'y mabuhay. 5. Ngunit ipinagpag niya ang hayop sa apoy at siya'y hindi nasaktan. Anong nangyari, kaibigan? Pinagpag yung ulupong. Sa ating mga buhay, kaibigan, ano ang ating papagpagin? Sapagkat ang sabi, shake off the viper of discouragement. Ipagpag natin ang discouragement, yung panghihina ng loob.
Alam mo, kapag ka ang Diyos ay sumasayo, kaibigan, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Anong sabi ng ating Biblia? Ayon sa sulat din ni Apostol Pablo, if God is with us, kung ang Diyos ang wika ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Pagkatapos merong binabanggit sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 11, ang ganito na pangako ng ating Panginoon. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Para kay Apostol Pablo, ang wika niya, to die is gain. Hindi mahalaga ang kanyang buhay at ang panukala ng Diyos sa kanya, bagamat maraming kahirapan ang kanyang naging karanasan. Subalit, kaibigan, siya ay may pag-asa. Alam niya ang sulat na nakatala sa Biblia, sa sulat ni Propeta Jeremias, kaibigan, na ang Diyos ay binibigyan ng pag-asa ang kanyang mga lingkod. Kaya ang sabi sa atin, pag-asa. Alam kong wika ang aking panukala sa iyo, na pagpalain ka. Sa ibang translation sa English, ang wika, to prosper you. Oo nga, kung minsan tayo nakakaranas ng mga pagsubok, para bagang discouragement. Subalit, ang mga discouragement na mga ito ay lumilitaw sa ating mga buhay upang ngayong tayo ay lalong kumapit ng matibay na may pananampalataya sa ating Panginoon. Alam ni Apostol Pablo, siya'y mamamatay. Subalit ang mahalaga sa kanya kung bakit ninais niyang pumunta sa Roma at mag-appeal kay Caesar para ngayon siya'y makapag-witness sa nangunguna sa Roma, hindi lamang sa nangunguna sa Roma, maging yung mga kasama niya sa barko, naging witness siya, kaibigan. Kaya nga, dumarating sa atin kung minsan ang mga sakit, dumarating sa atin ang mga pagsubok sa buhay, at pinapaintulot ng Panginoon, kaibigan, upang tayo ay lalong magtumibay, manghawak ng matibay sa pananampalataya. Katulad ng bansang Israel, sila'y naglakbay sa pangunguna ng Diyos. Ang wika nga ay theocratic form of government. Sila'y dumaan sa dagat na pula. Hinabol sila ng mga sundalo ng Ehipto. Subalit, kaibigan, sila'y iniligtas ng Diyos. Dumaan sa ilang ng sur, walang tubig. At kung bakit pinaintulot ng Diyos na sila'y wala ng tubig, ay parang sila'y magtiwala sa Diyos. Naranasan nila ngayon may tubig nga, pero ang tubig ay mapait. Lumapit si Moises sa Diyos. Pinakuha ng Panginoon ng isang puno at inilagay ngayon sa tubig at ang tubig ay naging matabang at nainom nila ang tubig. Kaibigan, na kapag dumarating ang mga discouragement, ang mga pagsubok sa buhay natin, tingnan natin ang krus ng ating Panginoon. Magiging matamis ang ating mga karanasan. Ang sabi pa nga ni Apostol Pablo, samantalang siya'y sumusulat ngayon kay Timoteo, sa kanyang pangalawang sulat, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 8 ang ganito. Tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog. At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon, na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad
sa kanyang pagpapakita. Kaibigan, maging alam niya na siya'y malapit ng mamatay. Natapos na ang lakbayin. Natapos niya ang gawain na pinagkaloob sa kanya, kaibigan. Ang sabi niya, I have fought a good fight of faith. Siya'y nakipaglaban. Bagamat maraming kahirapan sa buhay, nabilanggo siya, pinagpapalo, kaibigan. Kuminsan, nagugutom walang makain. Ninanakawan siya. Subalit, ang sabi niya, I have fought a good fight. Kaniyang inalis ang anumang discouragement sa pamamagitan ng shake-off, kaibigan. Ipinagpag niya ang mga discouragement para sa kanya ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay isang pagpapala sa kanya. Kaya kaibigan, meron bang discouragement dumarating sa iyong buhay? May mga pagsubok. Subalit sa ganitong karanasan ngayon, pagka tayo'y kumapit ng matibay sa pananampalataya, tayo ngayon ay lalong tumitibay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At ang sabi pa ng ating Biblia, sa sulat pa rin ni Apostol Pablo, dito sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 28, ang ganito. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinatawag alinsunod sa Kanyang layunin. Ang sabi, all things work together for good that love God. Ang mga ito, bagamat merong mga karanasan tayo hindi ka nais-nais, ito ay nagbibigay sa atin ng matibay na pagkapit sa pananampalataya. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, shake off the viper of criticism, na ating ipagpag ang viper o yung ulupong ng kritisismo. Anong sabi sa atin sa versikulo 4? Nang makita ng mga katutubo ang hayop na nakabitin sa kanyang kamay, ay sinabi sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao ang taong ito, kahit siya'y nakataka sa dagat, gayon may hindi hinayaan ng katarungan na siya'y mabuhay. Kaibigan, kung minsan nilalait tayo, kung minsan minamaliit tayo, kung minsan may mga sinasabing laban sa atin, huwag nating labanan ang mga criticism laban sa atin sa magitan ng ating mga pananalita. Ang aking naging karanasan sa buhay, na pagka para bagang ako'y minamaliit, mas mabuting ika'y tatahimik. That's the best thing to do, kaibigan. At pagkatapos ang sabi ko, patutunayan ko sila'y mali, ipapakita ko sa kanila. Kaya nga, ang sabi nga sa English, action speaks louder than words. Nanupat ang ating paggawa, ang ating ipapakita ngayon na ating ginagawa ay malakas ang pananalita kaysa tayo ay gagamitin natin ang ating bibig. Naranasan ito ng ating Panginoon. Kasi kung minsan ay may mga taong may prejudice, may criticism, hindi ka pa nakita para bagang negative na ang tingin sa iyo. Ito'y naranasan ng ating Panginoon. Ang sabi sa San Mateo 9:3, ang ilan sa mga eskriba ay nagsabi, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, I and my Father are one. Hindi nila tinanggap na siya ay Diyos ng katawan tao. Ang sabi nga ng ating Biblia, upang patunayan si Kristo ay Diyos, kaibigan, ito yung sabi ng ating Biblia ayon sa San Juan, Kapitulo 1, versikulo 18. Ganito ang ating mababasa. Walang sino mga nakakita kailanman sa Diyos. Ano sabi? Walang sino man nakakita sa Diyos. Pero may binabanggit sa Exodo Kapitulo 6,
Ating simulan sa 2 hanggang 3. Nagpakita si Jehovah kay Abraham, kay Isaac, at gayon din kay Jacob. Pero ang sabi ng Biblia, wala pang tao nakakita sa Diyos. Sinong nakita? Sino yung nagpakita? Ano sabi ng ating Biblia? Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. At merong pa ring sinasabi ang ating Panginoon sa aklat pa rin ng Ebanghelyo na sulat ni John, kaibigan. Tingnan natin ngayon sa Kapitulo 8 itong binabanggit o mismong binanggit ng ating Panginoon. Kapitulo 8, ating simulan sa 36 hanggang 38. Kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Nalalaman ko na kayo'y binhi ni Abraham, subalit pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ang salita ko'y walang paglagyan sa inyo. Ngayon kaibigan, tingnan natin yung bandang huli. 56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito na siya'y nagalak. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya. Subalit, nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Kaibigan, nagpapatunay sa Biblia ang ating Panginoon ay Diyos. Ipinakita ang gawa ng pagkapagaling. Yung mga taong namatay ay merong binuhay ang Panginoon. Yung mga taong may sakit ay pinagaling ng Panginoon. Kaya lang bulag sila. Yung mga Pariseyo ang namamayani sa kanilang mga puso't isipan yung mga tradisyon. Hindi sinusunod yung kalooban ng Diyos na dapat inakusa ng ating Panginoon, nilalabag niya ang Sabat, kaibigan. Pero ang sabi ng ating Panginoon, ang gumawa ng mabuti, ito yung dapat, hindi yung sinasabing paglabag ni Kristo siya nagkasala, kaibigan. Kaya nga, ang mga eskriba at mga Pariseyo, nilalapastangan ng sabi nila ng taong ito ang Diyos. San Mateo 9:34, ang sabi pa, ngunit sinabi ng mga Pariseo, nagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng pinuno ng mga demonyo. Kaya nga, yun ang criticism sa kanya. Kaibigan, kung merong criticism laban sa iyo, kaibigan, ipakita mo sa iyong gawa. Huwag kang gaganti. Huwag kang gagawa ng masama. Ipakita mo yung kabutihan na maaaring gawin ng isang Kristiyano sa kanila, kaibigan. At meron pa rin sinasabi ngayon si Apostol Pedro dito sa 1 Pedro 2:23 ang ganito. 2:23. Ganito ang sabi ng Biblia. Nang siya'y alipustayin, hindi siya gumanti nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol na may katarungan. Katunayan, nung siya'y nasa krus, kaibigan, ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaibigan, kapag ikaw ay napapaharap sa sinasabing criticism, shake off, kaibigan, ang sinasabing criticism na ito, na ulupong na criticism. At meron pa rin sinasabi, kaibigan, bilang ating Panginoon si Kristo. Dito sa Hebreo 12:2, masdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa gagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya nga, kapag meron tayong ganong criticism, kaibigan, masdan natin ang ating Panginoon. Ang pangatlong bahagi, shake off the viper of low expectations.
ang expectation ng mga katutubo doon sa Malta, si Pablo o Apostol Pablo ay mamamatay. Anong sabi sa versikulo 6? Gusto kong bigyan ng pansin, kaibigan. Sa kapitulo 28, versikulo 6, ang ganito. Naghintay sila na inaasahan mamatay siya o biglang mabuwal na patay. Subalit nang matagal na silang naghihintay at nakitang walang anumang nangyari sa kanya, ay nagbago ang kanilang isip at nagsabing siya'y isang Diyos. Kaya kaibigan, ipakita natin ngayon na tayo'y lingkod ng Diyos, walang ganti ang ating ipagkakaloob sa kanila. Mabuti ang ating ipagkakaloob. Kaya kaibigan, ito ay isang leksyon sa atin. Kaya ang sabi, naghintay sila na inaasahan mamamagasya o biglang mabuwal na patay, subalit nang matagal na silang naghihintay at nakitang walang masamang nangyari sa kanya, ay nagbago ang kanilang isip at nagsabi, siya'y isang Diyos. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Katulad ni Pablo, ating ngayong ipagpag ang criticism, ating ngayong ipagpag ang discouragement, kaibigan, at ating ipagpag ngayon yung low esteem o yung expectation ng mga tao laban sa atin. Bago tayo matatapos, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia dito sa San Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino man magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, lumalapit po kami sa oras na ito sapagkat ang inyo pong mga pangako ay nagbibigay ng lakas ng loob sa amin upang aming harapin ang mga discouragement sa buhay ng isang tao. Harapin namin ang mga criticism. Harapin namin ang sinasabing low expectation ng mga tao sa amin. Na katulad ni Apostol Pablo nung nakitang hindi namatay, siya ay itinuring na parang Diyos. Panginoon, nagpapasalamat po kami na meron kaming Diyos, alam niya ang aming pangangailangan. Siyang nagpapalakas ng loob sa amin. Pagpalain po ninyo ang aking kaibigan. Pagpalain po ninyo ang kanyang hanap buhay, ang kanyang mga pananim, ang kanyang pamilya. Pagpalain nawa, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan ngayong umaga. Dito po tayo ay naturuan ang mga pagsubok po at hindi inaasahang problema ay maaaring dumating kahit tayo ay sumusunod sa Diyos. Gayunman, hindi po tayo dapat manatili sa takot o panghihina ng loob. Tulad po ni Pablo, maaari nating ipagpag ang anumang humahadlang sa ating pananampalataya at magpatuloy sa pagtitiwala sa Panginoon. Ang Diyos po ay tapat na kasama natin sa bawat pagsubok at kaya po niyang gamitin maging ang pinakamahirap na karanasan upang maihayag ang kanyang kapangyarihan at kalwalhatian. Huwag po hayaang ang mga ahas ng takot, tukso o panghihina ng loob ang huminto sa ating paglilingkod sa Diyos. Tulad po ni Pablo, ipinagpag po niya ang mga ito at nagpatuloy sa pananampalataya.
Ang Diyos na nag-ingat noon ay siya ring Diyos na mag-iingat sa atin ngayon. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon o gusto niyo pong mag-Bible study ay pwede po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Once again, maraming salamat po sa inyong pag-tune in sa amin dito sa AWR 89.1 FM. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.